Yes, ma'am. Yes, sir. So, on top of what number po? On top of what, yung usually, yung lahat na 8,800 yung police natin. And expect natin na 4,000 yung naka-duty at one time. So, masabi natin na umabot ng 6,000 ang Sir, ano pong advice natin sa ating mga motorist? Especially yung mga first time na bibiyahe sa mga kakalsadahan ng Cordillera. Yes, ang advice ko sa ating mga bisita, motorist, lalo na yung mga tourist na first time na punta dito, is yung plano yung maigi, yung mga biyahe nyo. Meron din tayong gamitin yung tama yung social media para meron kayong advance knowledge, lalo na sa dadaanan, sa sitwasyon ng traffic, and others na pupuntahan nyo, katulad ng mga tourist spots, o kaya yung bahay, boarding houses na pupuntahan nyo. So, yun po, yun na, palayo nila sa sinasabi, magplano para sigurado at ang buhay ay masaya. May po. Okay na, 2 minutes na yun. More than 2 minutes yun, ha? 2 minutes na yun. More than 2 minutes na yun. Wala nang yun. Maraming salamat at ako ang pinili nyo na maging guest of honor speaker. At sana sa mga sinabi kong speech kanina ay may matutunan kayo at ituloy ang mga tamang ginagawa sa servisyo para dito sa seguridad at kaayusan ng pag-isip. Maraming salamat. Thank you. Sir, ako po sa update ko sa nalalapit na election, please. Yes, update natin sa election, lalong-lalo na sa APLA. Ako ngayon nagpapasalamat dahil yung shooting incident na last na na-record namin is last April 8. So meron lang, I think, more than 7 days na walang nare-record na shooting incident. Sana tuloy-tuloy ito. At magtulungan po tayo. Sabi ko nga sa speech ko, yung peace and order is hindi responsibilidad lang ng kapulisan o security forces. Kasama lahat, stakeholders, mga civilians, other government agencies, pati kayo na taga-media, kasama kayo para at least mabantayan natin ng maayos ang seguridad ng ating lugar, ng ating bayan, ating probinsya. So, nadagdagan po ba yung bilang ng areas of concern sa Cordillera? The same pa rin, ang areas of concern is the same pa rin. Lahat nasa ABLA, siyam. May 6 na yellow at may 3 undercover. Sir, sa mga previous po mga shooting incidents or mga insidente po doon, wala po bang na-record na election related o nataon lang po na? Yes, may na-record tayo na 8 na election related incidents. At ito, yung 3 dito is masabi ko na parang senaryo lang ito. At yung isa is non-crime ang ano natin doon dahil premature campaigning. Pinailan sana natin ang kaso, hindi naman in-access. Yun ang ano. Sir, ano pong strategy yung ginawa po natin? Bakit 7 days na walang, at least walang nangyari na? Una is through the effort of our chairman, kasi nagkaroon kami ng meeting doon at nagkaroon ng parang allegiance na wala nang violence. May nung tawag doon, pinipirman na pledge na peace covenant. Parang may ano kami. Others is nag-adjust kami ng aming deployment. Yun ganun naman talaga. Pinag-aaralan namin kung paano maging mas effective yung efforts ng police. Nagdagdag din tayo ng tropa. Pati yung mga leaders ng ating mga units is mga kinakailangan palitan natin. Para continuous, we adjust in terms of our deployment, our strategies, para ma-address yung mga concerns regarding shooting incidents. Sir, nakahanda na rin po ba yung mga police po natin na nag-undergo ng training para sa electoral board? Nakahanda sila. Actually, kagagaling ko lang sa ABLA kahapon. Na-establish namin yung special task group ABLA. At kasama rin namin si Provincial Election Supervisor, si Atty. Nick Hapog.
Yun yung isang nireport niya na merong 179 na pulis ng Abra na na-training na for the year. So sabi ko, kailangan pa bang dagdagan natin? Sabi niya, for now, okay lang. Kaya sabi ko, nag-aapil na lang ako na sana itong DepEd i-convince yung mga teachers na hindi mag-withdraw sa duty nila as PI para yung police security lang. Pero po sir, wala po bang nag-report na gusto mag-withdraw so far? So far, wala kang nagsabi. So 179 is the actual number deployed in Abra. Hindi po, yun yung Nag-train. train Yung ng nag-train PI. lang Yes. sa additional. Sir, ano pong action natin doon sa call for to place Abra under command and control? Ang action namin is bibigyan namin ng report kung ano yung nangyari dito talaga sa Abra. At dinirect namin yung Provincial Joint Security Control Center dahil sila ang ano dyan to include in their meeting at i-discuss kung anong recommendation nila. Okay. Thank you, sir. What is the likelihood of Abra being under Comelec control? Likelihood? Percentage-wise? Hindi ko alam kung paano na, but likelihood, meron, may possibility. But ang sabi ko nga, minsan kasi in terms of under Comelec control, sa taas ang nagdidikta yan. Okay. But just to personally say that mas maganda na huwag na natin i-under Comelec control. Sige, Luit. Tayo rin nagtatrabaho. May kukonsider. Boss pa rin namin ang Comelec. Hanggang ngayon, sila pa rin ang boss namin. Wala kaming ibang boss. Yes, sir. May kukonsider po ba sir na alarming yung sa Abra situation nila? Alam mo, ang gusto kong word na magamit is challenging and concerning. Yes, maybe alarming, but not to the extent na there is breakdown of law and order. Dahil ayaw ko rin kasing gamitin yung alarming na matatakot yung kababayan namin. Dahil kung titingnan mo naman yung shooting incident sa Abra, alam yan, nangyayari lang dun sa bahay-bahay. So that means under control, sir. Oo, under control, hindi naman pinapa-highlight lang yung mga ibang doon. Which, minsan ang motive is, binigyan ko nga ng MRPH ang ko dyan, is either misunderstanding, personal grudge, yung isang heated arguments, yan. Yung ang nabibilang revenge, yan. Yan ang usual na motives na All right, on thank others, you. sabi ko may 8 na record na election-related incidents. But kung titignan mo, is, yung others doon hindi talaga, sabi ko, yun ang isang ayaw ko na, we should not make it appear that Abra is makulong. Sana tulungan nyo kami. Yes, Okay, thank you. there are in other places they have also crimes committed. Kung minsan pa, kung titignan mo yung United Nations, Propar only contributes the list